Hindi pa aprobado ng Kongreso ang kontrobersyal na Maharlika Investment Fund. Pero balak na raw ni Pangulong Bongbong Marcos na ibida yan sa World Economic Forum sa Switzerland. Sabi ng DFA, nirerespeto raw ng Pangulo ang proseso ng Kongreso. Pero inaasahan daw nilang makakatulong ang pagtalakay nito sa International Forum para makapagdesisyon kung kailangan nga ba ang Sovereign Wealth Fund. At yan po ang tinutukan ni JP Soriano. Sa susunod na linggo, lilipad papuntang Davos, Switzerland si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa World Economic Forum o WEF. Inaasahang dadalo roon ang hindi bababa sa 52 na presidente at prime ministers, finance, foreign at trade ministers at mahigit 600 CEOs at business leaders. Ayon sa Department of Foreign Affairs, inaasahang ilalaad roon ng Pangulo ang tungkol sa isinusulong na Maharlika Investment Fund o Sovereign Wealth Fund. They will hear it directly from the President, what the fundamentals that we have, and that lead us to decide that we should have a Sovereign Wealth Fund. Hindi pa aprobado ng Kongreso ang Maharlika Fund. May ilang sektor din na nagpahayag ng pagkabahala ukol sa pagmumula ng pondo at kung paano ito pangangasiwaan. Pero ayon sa DFA, we have the fullest respect for the congressional process, but the broad strokes of it, the President has a very, very good grasp of what he wants to achieve, whatever form the Sovereign Wealth Fund finally takes. What's very important is it's an investment in the future. Sa press conference, tinanong din ang DFA kung hindi raw ba nangangamba ang Administrasyong Marcos na muling mabuhay ang issue ng Swiss accounts ng pamilya Marcos sa pagbisita niya sa Switzerland. Batay sa government records, aabot sa mahigit 658 million US dollars ang Swiss deposits si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa Switzerland. Pero naibalik na ito sa Pilipinas noon pang 1998 matapos maglabas ang Swiss Supreme Court ng desisyon noong 1997 na of criminal provenance ang mga account. Meron po tayong malinaw na framework for legal cooperation with Switzerland. Nag-negotiate po tayo ng mga agreements for cooperation on legal matters, on including even extradition, yung mga matters that may relate to this issue that you are referring to. And none of those mechanisms have been triggered by the Swiss government or anything. Sabi ng Palasyo at DFA, nakasentro ang atensyon ng Pangulo sa pagsusulong ng adhikain kaugnay ng food security, nutrition, energy at climate action. Inaasahang makakadialogo ng Pangulo ang Presidente ng South Africa, Prime Minister ng Belgium, Presidente ng European Commission at iba pang world economic leaders. Sa January 15, araw ng linggo ang alis ng Pangulo papuntang Switzerland. Ito na ang ika-8 foreign trip niya simula ng manungkulan bilang Pangulo. At bukod sa pagtalakay ng mahalagang issue sa ekonomiya sa World Economic Forum, magkakaroon din ng pagkakataon ng mga Pinoy sa Switzerland na makahalubilo ang Pangulo sa ilang nakaschedule na PhilCom events doon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.